Bagong labas. Sa mga bago po dito, ako nga pala si Kuya Jeric. I am the pastor of this church, City Disciples. But you can call me Kuya kasi hindi naman ako ang pastor nyo. Pero kung taga City Disciples ka, pwede din naman. Kuya pa rin tawag sa akin ng mga taga dito. It is a lot more intimate. So bago tayo magsimula, come on, let us pray. Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for this day. Panginoon, samahan mo kami as we dive into your word today. May every word that comes out of my mouth be from you. Panginoon, mga bagay na ito, Panginoon, ay sa iyo lamang nanggagaling, O Diyos. Hindi sa aming karunungan, Panginoon. Hindi sa aming napag-aralan na kung ano pa mang bagay na meron kami, Panginoon, kung hindi sa iyo lamang. All glory belongs to you, Jesus. And everything na ginagawa namin, Panginoon, sa lugar na ito ay para sa iyo. Ikaw lang ang mataas, Panginoon. Ikaw lamang ang sentro kung bakit kami nandito ngayong gabing ito, Panginoon. Hindi sa kahit na sinong tao, hindi na kahit na anong church, O Diyos, kung hindi ikaw. We thank you and we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Okay? So I understand na sino nakakita ng nakapalo sa page natin and nakakita ng post natin. I am very excited to preach about this, itong topic na to, hidden sin. Hidden sin, yung topic sana, supposedly, ngayong gabing ito, pero pasensya ka na Harvey, I am canceling it. I know you prepared, pero may good news pa rin naman. Kasi this will look a lot the same ng topic natin kaninang umaga. Ligtas na. Kala mo lang yon dahil mas mabigat yung topic namin kaninang umaga. Okay, so I am leading you today to Matthew chapter 13. I'm sorry, i-postpone muna natin yung hidden sin. For some reason, I am very prepared and excited to preach about that. Pero ayaw ng Lord ngayong gabing ito eh. I am feeling that the Holy Spirit is leading us to this another topic which is called the mystery of the field. The mystery of the field. So sa tingin ko, mag-record ka pa din, Jules, mag-record ka pa din? Mag-record ka pa? Okay, sige. Naputol kanina, no? Okay, so take 2. I am sorry, I am leading you to Matthew chapter 13, verses 24 to 30, and then we're gonna jump to 34 hanggang 43. Lalaktawan natin yung dalawang parable dun sa gitna. So nung nagsimula kami dito sa series na to, and we are in Matthew. Grabe kasi sobrang bigat nito, and I am gonna read it for you. Basahin muna natin simula 24 hanggang 30. Magbabasa ako sa Tagalog, sa Filipino Standard Version, FSV. So basahin natin. Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Sabi diyan, naglahad siya sa kanila ng isa pang talinghaga o siya parable. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Makinig kayo mabuti, okay? Tingnan niyo mabuti yung nangyayari dito sa, ilagay niyo yung sarili niyo sa nangyayari. Subalit, habang natutulog ang kanyang mga tauhan, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mga binhi ng damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang tumubo na ang mga tanim at namunga, naglitawan din ang mga damo. Verse 27, lumapit ang mga alipin sa pinuno ng sambahayan at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi po ba't mabuting binhi ang inyong inihasik sa inyong bukirin? Paano nagkaroon ng damo roon? Sinabi niya sa kanila, sa verse 28, isang kaaway ang may kagagawa nito. At sinabi ng mga alipin sa kanya, nais ba ninyong pumunta kami at bunutin ang mga damo? Ngunit sumagot siya, huwag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag. Yan. Huwag mong bunutin. Baka sa pagbunot ninyo ng mga damo ay mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyong tumubo ang mga iyon na kasama ng mga trigo hanggang sa anihan at pagsapit ng anihan ay sasabihin ko sa mga manggagapas, the reapers, tipunin muna ninyo ang mga damo, talian ang mga ito upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Thank you, Lord, sa pagkabasa ng iyong mga salita. And sa mga kasama ko dyan in my team, I implore you to intercede right now because medyo kakaiba itong papasukin natin ngayong umagang ito.
Ay, ngayong gabing ito. Hindi na pala umaga. Sana ako nag-preach ng umaga. No? Ngayong gabing ito. And kung titingnan natin, yung naunang parable in Matthew chapter 13, it is about the soil of our hearts. Yung meron ding ganong senaryo. So si Jesus, very talamak dito, yung parable ay tungkol sa farming. Okay? Kasi in the first century, kung makikita natin, karamihan sa kanila ay magsasaka o kaya mangingisda sa Galilee. So lahat ng nakikinig kay Jesus in the original na mga nakikinig sa Kanya, dito sa nangyayari in Matthew chapter 13, ay karamihan nakaka-relate sa nangyayari. Pero kayo, kapag tinuruan kayo about sa farming, hindi kayo makaka-relate. Tama? Sino ba dito yung nagtatanim? May experience magtanim. Yung, wala, di ba? Tanim sa naman ng loob lang tinatanim. Katulad ni kapatid na Gio. Di ba? Hindi na ba? Pinalaya na ng Diyos. So, hindi kayo marunong magtanim, hindi nyo alam kung ano yung pinag-uusapan nila. So, meron tayong idea, yes, nagtatanim sila ng trigo, kung ano man yun. Okay, and then may naghasik ng damo, pero hindi sa nakaka-relate, katulad ng kung paano makikinig ang isang magsasaka sa nangyayari dito. So, I will explain it to you. Kasi, sa mga nangyayari dito, Jesus is relating it, bakit siya tinawag na parable, isang talinghaga, kasi sa mga nakikinig na hindi nauunawaan kung ano yung sinasabi niya, it may look like just another farming story. Parang nagkikwento lang si Jesus tungkol sa pagsasaka. Basically, na merong kaaway yung magsasaka, may dumating, naghagis ng damo, tapos na. Pero when you see it, when we dive into this, and actually this is one of the passages na inexegete ni Jesus himself. Nagkaroon si Jesus dito ng expository sermon tungkol dito, mamaya babasahin natin. Kaya medyo madali ito para sa akin, and also at the same time, my heart is very heavy sa nangyayari dito sa pangyayaring ito. And this is the mystery of the field. And alam ko meron mga arguments in this age na bakit hinahayaan ng Diyos ang kasamaan sa mundo? Have you once in your life asked yourself that, bakit kaya hinahayaan ng Diyos yung kasamaan sa mundo? Kung mabuti ang Diyos, if God is good, katulad ng kinakanta na, isa sa mga paborito nating kanta, you are good. Amen? Pag sinabi sa'yo, you are good, pag sinabing God is good, di ba? Alam natin yan. Alam natin na mabuti ang Diyos. But why is He allowing such evil to go and destroy and rampant around this? May mga corruption, bakit may mga, sa mga pinanood natin sa TV, may mga patayan, mga binabaril kung saan-saan, mayroong mga nare-rape, di ba? Why is there evil in this world? Kung mabuti ang Diyos, bakit niya ito hinahayaan? And Jesus answers that very question in this passage. Kaya gusto kong makinig kayong mabuti. Kasi the kingdom of God na ipinipreach ni Jesus, simula nang magsimula siya in His ministry, is at work. Kahit na mukhang messy o mukhang daming kasamaan nangyayari sa mundo, the one thing is for sure is that the kingdom of God is at work. Amen? Gusto kong tandaan nyo yan. The field is not pure yet. Hindi pa ganon ka-pure. Hindi pa perfect yung field, but it belongs to Him. It belongs to Jesus. And the King, Jesus Christ, knows exactly what He is doing. Kaya kung titingnan natin, ngayon, gusto ko kasing maunawaan ninyo lahat ito. Okay? We plan our lives. We do things. Kung ano yung kukuhanin mo sa college, kung ano yung gagawin mong plano sa buhay mo, pagpili ng partner, pagpili ng course, di ba? Pagpili ng mga bagay sa buhay mo, yung mga reactions mo, yung mga decisions na nangyayari sa buhay mo is based upon your world view. Sabihin mo sa katabi mo, world view. Ngayon, kung ano man yung world view na yon, okay, kung ano man yung world view na yon, doon nakabase lahat ng decision mo. For example, if you're an atheist, may atheist ba dito? Welcome kayo sa City Disciples. I will speak with you to change your mind kung meron. Pero if you are an atheist who believes that there is no God and everything happened by chance, na nanggaling tayo saan? Sa isda muna, di ba? Sa butete muna, tapos naging isda, naglakad sa lupa, so eventually naging marsupial, kung ano man. Tignan mo yung katabi mo, kung mukhang marsupial, hindi naman. Marsupial ka talaga, pre.
Okay? So if you're an atheist and you believe that there is no God, there is no creator, and everything happened by chance, you will base your life upon that, and lahat ng mga decision mo, it will be based on that. You may have a decision na, halimbawa, pag pumasok ka sa college, you will take everything na walang saysay lahat. Pag namatay tayo, wala. It will be darkness. Wala ka na. You just cease to exist. For example, if you are a Muslim, and you believe Muhammad and the Quran, okay, and the one who gave Muhammad that Quran, the angel of light, okay, the angel of light who gave Muhammad that Quran, hindi ko alam kung kilala niyo kung sino yon, okay, that angel of light, you will base your life, lahat ng ginagawa mo upon that. Okay? Kaya marami ngayon mga extremist, mga alam mo yon, these terrorists who came from this specific lineage, it is because they base their life upon their worldview. Kasi yun yung pinaniniwalaan nila. For example, another example, if you're a Hindu and you believe in reincarnation, hindi sila kumakain ng hayop. Vegetarians ang mga Hindu. Bakit? Kasi alam nila na sa kanilang pag-iisip, pagka sila namatay, maaari silang mag-reincarnate based sa ginawa nila. Halimbawa, pag nag-reincarnate siya, aso na si F. O kaya nag-reincarnate si Ken, bulate, kasi masama siya sa mga. So they don't eat animals kasi baka makain nila yung ancestors nila. Baka mamaya yung kinakain nilang baka, si Papa to Hindi ba? So they base their decisions ng pagkain nila based on their worldview. At ngayon gusto kong reviewin kayo sa kung ano yung biblical worldview na meron tayo. Pwede ba yon? Amen? Gusto kong reviewin tayo sa biblical worldview natin because as Christians and as disciples of Christ, meron tayong worldview na hindi nanggagaling sa kahit na anong bagay kung hindi nanggagaling sa Biblia na meron tayo. Okay? So unang-una, what happened in this world, number one is creation. Okay? Ginawa ng Diyos ang lahat. We believe that there is a creator and we are created beings. Ginawa ng Diyos ang mundo. Ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang araw, ang mga tubig, ang mga halaman, ang mga hayop, everything. And then nililikha tayo ng Diyos based on His own image with His hands. Okay? And it is a perfect world. Walang kasalanan, walang paghihirap. We are very innocent. And God called it, in Genesis chapter 1, God saw what He did and He called it good. Sabihin mo sa katabi mo, good. So the soil of creation is pure. Every seed that He spoke in existence was fruitful. Lahat ay nagbubunga. Okay? So the world, itong mundong ito, it is His field. Siya yung gumawa nito. Fully reflecting His glory, perfectly aligning in His will sa kanyang kalooban. And then comes number 2, the fall. Number 1, creation. Pangalawa comes the fall. In Genesis chapter 3, okay, an intruder stepped into what God has created. May pumasok, and that is who we call Satan, si Lucifer. Okay, and one thing na isa sa mga naaral ko is that pansinin niyo yung mga angels, ang pangalan nila nagtatapos sa L. Michael, Gabriel, hindi ba? Ano pa? Raphael. Kung titingnan mo, kasi ang original na pangalan ni Lucifer ay hindi naman Lucifer, kundi Hellel. Hellel. Okay? Kung gusto niyo mas malalim na pag-aaral tungkol doon, i-search niyo na lang mamaya about that. Kaya mapansin niyo, meron tayong mga pagkain, may nakatatak. Okay, tama na. Masyado na kayong, hindi yung conspiracy theory, okay? An intruder stepped in, and then while humanity, we are sleeping in innocence, we have innocence, the enemy comes in and sowed deceit. Dito na yung panlilinlan ng kaaway. So pumasok yung kasalanan, pumasok yung corruption, and the world which once only bore these fruitful plants, these fruitful things, nagkaroon ngayon ng mga bagay na hindi maganda sa mundo. Because we fell willingly, tandaan niyo itong word na to, willingly into sin. Hindi tayo pinilit ni Satanas, bumagsak sa kasalanan, nagsuggest lang siya. Katulad ng ginagawa mo palagi. Hindi ka naman pinipilit ni Satanas magkasala eh. Kung mayroon ba dito, sige na, manood ka na ng bold. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Sige na, sapukin mo na yung kaklase mo. Nakakabadag na yan. Sapukin mo.
Walang pinilit ni Satanas. Nagsasuggest lang siya. Kung sasapukin mo kaya to, sasaya ka sigurado, no? Galit ka na eh. Di ba? Diba? Nagsasuggest siya, and then we always willingly fall into sin. Kasi meron tayong free will. Meron tayong sarili nating desisyon. And that is one of the most beautiful things that happened to humanity. Kasi love will not exist without free will. Hindi tayo pwedeng magmahal na pinipilit din tayo. Amen? Hindi mo pwede mong pilitin yung katabi mo, akin ka na. Hindi pwede yan, di ba? Di ba? Kasi Gio, namilit si Gio, akin ka na ngayon ha. Hindi pwede yan, di ba? Kailangan piliin siya. Tama? And he in return, pipiliin niya din. That is what we call love. Pero kung nagkasapilitan lang at pinilit lang halimbawa ni Dave, pag hindi mo yan pag hindi mo ginawa yan, sapukin kita. Hindi pagmamahal yon. Tama? Tama ba? Amen? So kung ikaw pinilit ka sa relationship na meron ko ngayon, kumalas ka na. Kasi hindi yan relationship, hindi yan pagmamahal. So, the enemy didn't steal ownership. Pumasok ang kaaway into that field in the world, pero hindi nalipat sa kanya yung ownership ng mundong ito, as some people say. Okay? Hindi nalipat sa kanya. May-ari pa rin ng mundong ito ay ang Diyos. Tama, mali? Amen? Sa Diyos pa rin ang field, pero He corrupted the field. Pumasok siya, He corrupted its growth. And then comes number 3, redemption. Okay? Pagdating ng redemption, the very farmer, the owner of the field, came down to what he created. Bumaba siya sa sarili niyang field, into the same field that the enemy tried to poison, but instead of destroying us, tingin nyo, hindi logical na dahil makasalanan tayo, tapukin na lang tayo ng Diyos? I think that is, kung halimbawa, for example, tatanungin ako ng Diyos, ano kayang gagawin natin? Tupukin na yan lahat. Di ba? Lalo pag nakikita natin yung mga corruption na nakikita natin sa social media, di ba? Lahat ng corruption sa Pilipinas, lahat na nangyayari. It is very logical na bakit hindi na lang tupukin ng Diyos lahat? But because He loved us so much, na pwede na siyang bumaba dito Superman style at sirain lahat ng meron dito at magawa na lang ng bago. But because He loved us so much, He chose to live with us in flesh at ipakita sa atin kung paano mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. He went into the same field, and every word that He preached, every miracle He performed, every disciple that He trained is another seed planted for the kingdom of God. Kaya anong unang sinabi ni Jesus nung nagsimula siya mag-preach? Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay? So the sower did not abandon his field. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na magkagulo lang sa mundong ito habang sinisira tayo ng kaaway. He stepped into it with nail-pierced hand. Kaya meron tayong kaligtasan. Sa mga bago dito, kung meron sa inyo na hindi pa nakakakilala sa Diyos, hila pa kayong relationship sa Diyos, kasi nakabase dito yung pag-uusapan natin kasunod. You are free to ask anyone sa mga leaders na nagsama sa inyo dito about salvation. And we will explain it to you. Kung galing ka sa GoGem, kung galing ka sa KEC, lumapit ka sa mga leaders ng mga churches na ito and they will explain salvation to you. Ready naman kayo mag-explain, no? Baka hindi, Ako ng pagsasabihin nyo. Kailangan maging mabait ka, kapatid. Okay? Hindi, We will explain salvation to you. Kasi binigay ito sa atin ng Diyos ng libre. Bakit naging libre? Kasi binayaran niya. Hindi siya laging libre. Dahil namatay si Jesus sa krus, He paid for everything Himself. Okay? Amen? He paid for everything. Bumaba siya dito, his hands was pierced, his sides were pierced, pinahirapan siya. Okay? Basta mga nanonood ng The Chosen, malapit na to. Season 6 yata to, di ba? And He began to redeem the creation from the inside. Pumasok siya sa ginawa niya, sa creation, and He redeemed us from the inside. So these things, number 3, the redemption, happened 2,000 years ago. It is a historical fact. Hindi lamang ang nagsulat nito si Matthew, Mark, Luke, and John and the New Testament writers, kung hindi even mga unbelievers, historians from the Roman Empire, nagsulat about the death of Jesus from the cross and His resurrection.
Okay? You can verify this fact kung meron dito mga skepticals kung si Jesus ba ay totoong nabuhay at namatay at bumangon muli after 3 days sa kamatayan, you can check for it yourself. Don't take it from me. Okay? Huwag kang basta maniwala sa akin. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Read it, research on it yourself. Basahin mo in the Bible. Basahin mo in other sources. Go on ahead. Make an investigation. Okay? Find the evidence. Kasi kung gusto natin patunayan ng isang bagay, you need to find the evidence. That is redemption which happened 2,000 years ago. We are in the year 2025. Malapit na ulit matapos ang taon, magto-2026 na. So this happened 2,000 years ago. Ngayon, yung pang-apat is what we are waiting for is called consummation. Double M, consummation. There will come a day when the sower, si Jesus na namatay dito at bumangon 2,000 years ago, He went back into heaven and sa number 4 na consummation, babalik siya dito. Not as a servant, take note of this, not as a servant but as a king. To rule into His creation for all eternity. And this is what we call the harvest at the end of the age. Kung mapapansin niyo sa binasa natin kanina, there is something that is called the harvest. He will come as a king and as a judge. So at the moment of consummation, what was sown will be revealed. Kung ano yung itinanim ng Diyos, it will be revealed at that time. And the world will see what the kingdom of God really looks like. So lahat ng hidden sin, lahat ng tinago will be exposed. And then comes number 5, restoration will come. Okay? Restoration will come. So after the judgment at paghihiwalayin, yung dalawang grupo, Jesus said, the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Hindi ito basta lang future promise, ito yung destiny ng kabuuan ng creation itself. Yang katabi mo sa lugar na ito. It is the destiny of that man, of that woman. So heaven and earth will once more become one field again, perfectly under the reign of the King. So ito yung biblical worldview natin. Okay? Ito yung biblical worldview natin. So bago natin yan mas palalimin, yung biblical worldview na yan, pasok tayo sa ating points. Number 1, the field and the fight. Basahin muna ulit natin, 24 to 30. Sabi sa 24, naglahad siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinasabi niya, ang kaharian ng langit, makinig kayong mabuti, okay? We're reading it for the second time. Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Ganito daw itsura ng kingdom of God. Subalit habang natutulog ang kanyang mga tauhan, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mga binhi ng damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang tumubo ang mga tanim at namunga, naglitawan din ang mga damo. Lumapit ang mga alipin sa pinuno ng sambahayan at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi po ba't mabuting binhi ang inyong inihasik sa inyong bukirin? Paano nagkaroon ng damo doon? Okay, so nagtaka yung mga alipin. Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang may kagagawa nito at sinabi ng mga alipin sa kanya, nais po ba ninyong pumunta kami at bunutin ang mga damo? Ngunit sumagot siya, wag. Baka pagbunot ninyo ng mga damo, mabunit pati ang mga trigo. Hayaan ninyong tumubo ang mga iyon, nakasama ng mga trigo hanggang sa anihan at pagsapit ng anihan ay sasabihan ko ang mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo, yung inong grupo, at itapon ang talian ng mga ito at sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So what is happening is an image of the kingdom of God and what is going to happen in this world. Kung bakit natin ni-run through yung biblical worldview natin from creation to the fall, to redemption, to consummation, to the restoration, it is because ito yung mangyayari. Jesus is teaching on it para maliwanagan tayo. The world is created good. Kasi kung makikita ninyo, ang pinatanim niya lang ay trigo. Okay? Marami ako narinig ng mga interpretation from other preachers and other pastors. Pero isa lang ang tinutukoy ng mga tanim dito. Okay? Si Jesus mismo ang nag-exegete nito eh. Yung taniman, yung field is this world. And then yung mga trigo na yon at yung damo ay mga tao. Okay, hindi yun yung tinanim na kasalanan sa puso mo o kung ano pa man tinanim sa puso mo. No.
Yung trigo ay yung mga tao na may relationship sa Diyos. Yung trigo ay yung mga tao na totoong disciple. Okay? Pero yung damo ay yung mga tao na malayo sa Diyos at hindi siya kilala at tinatanggi siya ang kanyang existence. Okay? Ang tinutukoy ng dalawa ay tao. Okay? He planted good seed, intending for fruitfulness, beauty, and life. Pero habang natutulog ang mga tagabantay, the enemy came. Notice that the enemy came habang tulog ang lahat. Ito yung strategy niya eh. Hindi naman naharap sa yung kaaway face to face eh. Ang strategy niya, papasok siya, he will sneak slowly, which is also related sana dun sa topic natin kanina, na hidden sin. But he will sneak in slowly habang tulog ka, habang madilim, and then he will sow destruction and deceit habang hindi ka nakatingin. Okay? So yun yung ginawa niya dito. So this is the story of the fall. At nangyari na ito. Tapos na itong mangyari. Okay? The story of the fall, the corruption of the God's good world, it already happened. Okay? And we read about this in our Bible. So the enemy sowed deception, sin, and death among God's creation. Kung titingnan natin, hindi kayo makakarelate dun sa sinasabi ni Jesus kasi hindi nyo naunawa yung nangyari. Okay? Pagdating sa farming world in the 1st century AD, okay, very familiar yung kinuwento ni Jesus sa mga magsasaka. Bakit? Kasi totoong nangyayari ito. And it is punishable by law. May batas ang Roma sa pagtatanim ng masamang damo sa iyong kalaban. At hindi yun basta damo. Yung damo na yun na tinutukoy doon, it is called darnel. Okay? Sulat niyo yan. Darnel wheat. And also called tares. Sa ibang mga translation, when you read about it in your Bible, nakalagay yun doon. Alam niyo kung ano yung darnel wheat na yun? Sa first stages ng pagtubo ng halaman na yon, kamukha siya nung wheat. Magkamukha sila nung trigo. So hindi mo matidistinguish pag tumutubo sila na magkasama kung alin dito yung trigo at alin dito yung damo. Kasi yung darnel ay kamukha nung trigo. Kaya sinabi, hindi ba kanina, huwag niyong bunutin kasi baka mabunot nyo kasama yung trigo kapag binunot nyo yung damo. Ano lang pinagkaiba nila? Pag lumaki yung dalawang damo na yun, yung wheat, alam natin ng wheat dito nanggagaling yung food source in the 1st century AD. Pag tumubo ito, nagiging kulay dilaw ito. Pero yung darnel, it stays green at tumutungo yung kanyang halaman. Isa pang bagay kung bakit illegal in the Roman Empire ang pagtatanim nito, lalong-lalo na itatanim mo to sa kaaway mo. Halimbawa, may taniman si Gio at may bad trip ako sa kanya. At nakita ko, nagpatanim si Gio. Punta ako doon ng gabi, dala ako ng mga buto. Go! Di ba? Be fruitful. Di ba? Mag-ahasik ako doon kasi may bad trip ako sa kanya. And in the 1st century Roman Empire, it is punishable by law. Okay, pag nahuli ka ng Roman Empire, baka ipako ka din sa krus. Hindi ko alam kung ano yung parusa nila, pero pag nahuli ka nila, huhulihin ka ng sundalo, sigurado, kasi bawal yon. Kasi it is sabotage. Imagine, nag-e-expect ka ng animo na purong magaganda lang lahat, tapos pagtingin mo, ano to? Sino naglagay nito dito? And it is punishable by law. Isa pang bagay, yung darnel, it has poison in its roots. Nakakalason siya. Okay, nakikita nyo? They were poisoned deep inside their roots. Yung mga damo na ito, hindi lang sila basta, walang kwenta, alam nyo, pagka naka-ingest ka ng darnel, mahihilo ka, you will be nauseous, it will cause you confusion, parang talampunay. Okay? Pagka, halimbawa, napahalo siya doon sa mga wheat at naigiling siya, gisinama siya, naging flour, naging harina din. Pag nakain mo yung tinapay na yon, siguradong lason ka. Okay? Ito yung pinagkaiba nila. And ancient people in the 1st century, they call it false wheat. Kasi it all looks identical to wheat until harvest time comes. Until dumating na yung harvest time. And the enemy doesn't destroy the field. Nakita pansin niyo yun? Hindi niya, alam mo yun, hindi niya sinira yung field. Halimbawa, battle pa kay Gio, may patanim siya, sunugin ko. Hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, nagtanim din siya ng kanya. Ito yung strategy ng kaaway. Gusto ko din makita ninyo eh. Lahat ng ginagawa ng Diyos, ginagaya niya, pero kasamaan. Napansin niyo yun?
Kinukuha niya, inaangkin niya sa kanya, ginagaya niya. It was an act of sabotage. He corrupts it quietly nang wala nakakakita. The greatest weapon of the enemy is deception, panlilinlang. To make genuine things look counterfeit. Okay? Magkaroon ng mga counterfeit na bagay, mga peke na bagay sa mundong ito. Now, notice this, that the field, this world, it is a spiritual battleground. Sabihin mo sa katabi mo, battleground. Kaya pag pumasok ka, naging disciple ka ni Jesus minsan may mga preacher na magsasabi, pumasok ka sa Christianity and sow that $200 into the church and you will be blessed. Pagka naglingkod ka sa Diyos, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng pera, magkakaroon ka ng asawang maganda. Okay? Minsan ang daming mga pangako na yan, pero when you realize that being a disciple of Christ means you will be in a battlefield, ibang usapan to. Kaya tayo nililid dito ng Diyos kasi kailangan maging watchful tayo. Sabihin mo sa katabi mo, watchful. Kasi the enemy doesn't always attack from the outside. Sometimes he plants something on the inside. Kaya magtataka ka, bakit merong mga churches na magulo? Baka hindi, teka lang, pastor, baka hindi kami lahat dito trigo. Suspicious yung mga kasama ko. Baka itong mga to, hindi ba? Nagkakaroon ba kayo ng understanding sa nangyayari ngayon? Kasi meron mga pastors, meron mga churches na yung pastor nila mismo, yun yung hindi tagasunod ni Kristo. Mukha lang tagasunod ni Kristo, pero may napanood ako nito nakaraan na isang pastor na nakapila yung mga tao kasi magbibigay sila ng offering in the church. Nabot niya yung $1,235 niya yata sa pastor. Nagalit yung pastor. Panood niyo yan? Nagalit yung pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi hinihingi niya pala $2,000. Imbes na maging grateful, kung ako yun, babawiin ko yun, aalis ako, lilipat ako ng church. Hindi ba? You will see and you will know that that person leading the church himself is not rooted in Christ. Okay? Hindi siya malapit sa Diyos. Kaya ang focus po natin ngayon is not pulling people out, not pulling the weeds. Kasi kung sabi ni, yung sa church namin, may mga suspicious, siguro mga damot mga to. Bunutin natin sila, paalisin natin. Hindi yun ang pinapagawa ni Jesus. You can see, kasi tinanong din siya nung mga alipin, when we see the parable, bubunutin po ba namin yung mga damo? Ang sabi ng farmer, ng sower, hindi. Wag. Kasi baka sa pagbunot nyo, mabunot nyo din yung mga trigo. So God is allowing yung trigo at yung damo to coexist at the same time. Okay? Pero God will not tolerate that forever. Okay? So ngayon, ang trabaho lang natin is not focus on pulling out people kung hindi staying rooted in Christ. Yung tayo maging connected sa Diyos at maging sigurado tayo na nandun tayo sa grupo ng mga wheat. Tanong mo yung katabi, wheat ka ba? Oo, pastor, nakadilaw ako eh. Wala nakadilaw dito. Ayun, may wheat doon na rin, nakadilaw. Di ba? Darating ang panahon that the king, the sower, the farmer will separate the true from the false. Pero hindi pa yun ngayon. It will come in harvest time. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, kanina pinag-usapan natin, creation, alam natin nangyari ng creation. The fall happened. Redemption happened 2,000 years ago. Nasa ang stage na tayo ng biblical worldview natin. Kasi nangyari na yung tatlo. We are in the middle of waiting pagkatapos ng redemption, and we are waiting for consummation. Naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo. But why are we acting like it is not gonna happen? Kung bakit ko sinasabi sa inyo yung worldview, kasi binabasa mo yung mga priorities mo. Anong ginagawa mo ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? Binabasa yung mga ginagawa mo sa buhay based on your worldview. And ayon sa biblical worldview natin, babalik si Jesus. Then why are the disciples, the Christians, acting like Jesus is not coming back? Masyado tayong chill sa buhay natin. Like Jesus is not coming back. Like this is not urgent.
Kung bakit siguro dinala na naman ako dito ng Diyos, kaka-preach ko lang nito kaninang umaga. It is because of the urgency of this message. Na hindi lang ito para sa amin dito sa City Disciples, kung hindi para sa ating lahat na dinala ka ng Diyos dito sa lugar na ito. Amen? Number 2, the parable and the purpose. Gusto ko ipakita sa inyo yung purpose nito. Verse 34. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng talinhaga in a form of a parable. Wala siyang sinabi sa kanila kung hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Ito ay katuparan ng sinabi sa pamamagitan ng propeta, which is Isaiah, sa pagbigkas ng mga talinhaga, bibig ko'y aking bubuksan, sasabihin ko ang nakatagong bagay mula pa nang itatag ang sanlibutan. So the reality of this is that Jesus reveals what has been hidden to His people para makita mo rightly kung ano yung tinutukoy niya. You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you're blessed. Bakit ka siya blessed? Kasi ina-explain sa iyo ni Jesus yung mangyayari sa mundong ito. Hindi kanya iniiwan na mangmang at hindi mo alam kung ano yung mangyayari. He is showing to you very clearly kung ano yung mga mangyayari para matukoy mo din kung ano dapat yung priorities mo sa buhay na ito. So these parables, these are not just random stories. They uncover the mystery of the kingdom of God. Hindi si Jesus basta nagde-describe lamang ng farming. He is showing us history and the future of this world. Since creation, God's plan has been unfolding. Ang problema, bulag tayo dahil sa kasalanan. Pero ngayon, na may relationship ka na kay Jesus, He is giving you this para mabuksan yung mga mata mo at makita mo kung ano yung mga mangyayari. So these parables, the purpose of this message is para mabuksan yung mata ng katabi mo at mabuksan yung mata mo. Amen? So sana nabubuksan yung mata natin. Ngayon, the explanation and the end. Pasok tayo sa exegesis ni Jesus sa verse 36. Ready na kayo? Hindi pa? Ready na kayo? Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. It's one of the things that I admire with Jesus na alam mo yun, kahit gaano siya ka-busy, kahit gaano siya tinutumpukan ng mga tao, He always finds time to withdraw from the crowd and to pray. Pero sa pag-alis niya na yon, nilapitan siya at sinundan siya. Basahin natin, nilapitan siya ng kanyang mga alagad, the disciples. At sinabi sa kanya, ipaniwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga damo at bukirin. Notice what is happening. At gusto kong makita ninyo yung urgency ng pangyayari. Kasi yung binasa natin kanina na parable, yun yung una. Pero bago mangyari itong sa verse 36, may nilaktawan tayong verses, hindi ba? Yung parable ng mustard seed, and then there's one more parable, nakalimutan ko yung nakikita mo naman sa inyong mga Bible. So, tatlong parable na yun na ituro ni Jesus. Yung pinag-uusapan natin ngayon at yung tinatanong ng mga disciples, nauna na yun ituro ni Jesus. But there is another two parables na nilaktawan nila. Bakit yung una yung naalala nila? At hinabol pa nila si Jesus para sabihin kay Jesus na, Lord, i-explain niyo po ito sa amin. Kasi gusto ko makita niyo, naagaw nito yung attention nila because of the urgency. Kasi merong ginagapas, merong sinusunog, pinaghihiwalay. And I want you to know the urgency of this. Verse 37, the exegesis of Jesus. Sumagot siya. Tandaan niyo itong mabuti, okay? Sumagot siya. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay anak ng tao. The Son of Man. That is a title exclusive for Jesus Himself. Nabanggit yan in the book of the prophet Daniel, una, and then in the New Testament, referring to Jesus Christ. So yung sower daw, yung farmer, is the Son of Man, which is Jesus. Ibig sabihin, siya yung nagmamay-ari ng field. Siya yung nagmamay-ari ng mundong ito. Nakikita niyo yung nangyayari? Okay? Ang bukirin, verse 38, ay ang sanlibutan. The field is this world. Alam niyo na yan. Okay? Ang mabuting binhi, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang mabuting binhi naman ay tumutukoy sa mga anak ng kaharian. The sons and daughters of the kingdom. Yung mabuting binhi, yung mga trigo. So if you are a disciple of Jesus Christ, you are called the sons of the kingdom. Tinan mo kayong katabi mo kung sons of the kingdom yan. Parang ganda sa t-shirt na, no? Sons of the kingdom. Parang pa-layout tayo kay Kuya Jules.
sons of the kingdom, yung mga mabubuting binhi. Ito yung gusto ko lang din ipaunawa sa inyo. Okay? There is a big difference between a Christian. Tingnan mo kayong katabi mo kung Christian. Christian ba yan? Christian. Pangalan niya mismo ay Christian eh. Malaki ang pinagkaiba ng isang Kristiyano sa isang disciple. Teka lang, pastor, di ba pareho lang yon? No. Everyone can claim they are a Christian. And you can't see kung totoo ba siyang Kristiyano o hindi. Everyone can put in their bio sa Facebook that I am a Christian. Di ba? Pero sino sa inyo dito yung nakalagay sa bio, saved by grace? O ano kung anong verse nakalagay? O yung pinapalagay ko sa inyo na nakaraan, the man who was demon possessed. Sino dito yung may nakalagay sa bio niya na evident na Kristiyano siya? Taas ang kamay. Sa akin yata nakalagay saved by grace eh. So, kung tama ang pagkakaalala ko. Wala, mga plastic kayo. Everyone can claim they're a Christian. Kaya nga ang pangit ang tingin ng mundo sa hypocrisy ng mga Kristiyano. Pero not everyone can claim that they're a disciple. Bakit? Being a disciple has an evidence. Unang-unang evidence, being a disciple, you have truth. Kung gusto mong basahin yung kabuuan on paano mo matutukoy na isa kang tunay na disciple, read 1 John. Basahin mo yung buong chapter. Evaluate mo yung sarili mo kung totoo kang disciple ni Jesus. And I want everyone here to become disciples and not just Christians. Kasi dami ko narinig na ganyan sa mga youth eh. May nakilala po ako sa school, si ganito, Christian daw siya. Christian daw. Di ba? Alam niyo yung Christian? Yan yung, hindi naman talaga siya. Sa Bible school ba mayroong Christian? Nicole? Madami daw oh. Shout out sa PMI. May naglaglag dito. Sa mga prop mo, meron? So, wag natin. Tama na. Dave, meron sa mga prop niyo, may Christian? Meron daw. Nalagit kayong dalawa. DA. Nagiging totoo lang tayo eh. Di ba? Nagiging totoo lang tayo. Not everyone who claims they're a Christian is a disciple. Kahit dito sa City Disciples, maniwala ka sa akin eh. Huwag tayo maglokohan, di ba? Minsan nga, akala mo, wow, ang galing nito sumayaw. Di ba? Wow, ang galing nito tumugtog. Nagkakalaglagan. Disciple ka ba, Harbs? Para saan pa naging pangalan natin City Disciples kung hindi kayo magiging totoong disciple? Lumayas na kayo dito, sumama kayo kay Gio. Sumama kayo sa JWL, doon kayo sa ibang church. Hindi ko kayo kailangan dito. Gusto ko dito sa lugar na to, disciples lang lahat. Ayun, hindi tayo tumatanggap ng Christians lang. Pinalipat, tatanggapin niyo ba? Problema din sila lalo, di ba? Ganon din siguro ang puso nila. Paalisin na itong mga to. Okay, tuloy tayo. Hindi sa akin ang galing to. Okay? Verse 39. Basahin natin sa ESV. Mas masakit yung tama eh. And the enemy, teka lang. Kasunod pala sa 38, sa dulo. The weeds are the sons of the evil one. Walang middle ground. It's either you are sons of the kingdom or you are sons of the evil one. Anak ka daw ni Satanas kung hindi ka disciple ni Jesus. This is not from me, okay? Hindi ito sa akin ang gagaling. Baka sabihin nyo, sabi ni Pastor, anak daw ka ni Satanas. Hindi sa akin galing yun. Kay Jesus galing yun. Buksan nyo yung Bible nyo, i-highlight nyo yun. Okay? Kasi kung hindi ka sumusunod kay Jesus, you deny His existence, you are disobedient, evaluate mo yung sarili mo. Baka akala mo, kasama ka ng mga tropa dahil sa sons of the kingdom, son of the evil one ka pala. Think right now. Okay? I-evaluate natin. Hindi ko sinabing i-evaluate, ikaw yun. Sons of the evil one ka eh. Hindi ang sinasabi ko. Hindi mo i-evaluate ngayon yung katabi mo, okay? Ang i-evaluate mo, sayang, wala dito si kapatid na ganito. Sons of the evil one pa naman. Ang i-evaluate mo ngayon, yung sarili mo. Pwede ba yon? Nagkakaintindihan tayo? Ang i-evaluate mo ngayon yung sarili mo, hindi yung katabi mo. Okay? Kung totoo bang disciple ka ni Jesus.
And the enemy who sowed them is the devil. Ibig sabihin, ang nagtanim sa iyo sa mundong ito ay hindi si Jesus kung hindi ang kaaway. Kung malayo ka kay Jesus, kung wala kang relationship, if you are disconnected with Him. Okay? Ito tumutukoy lamang sa mga unbelievers. Kahit nasa loob ka na ng church, if you are just an attendee at hindi ka disciple ni Jesus, you are still the son of the evil one. Okay? Masakit ba yung sinasabi ko? This is the truth. Pero ang katotohanan dito is that there is nothing impossible with God. Okay? Kaya nga si Jesus bumaba doon sa pangatlo natin sa redemption para kung dati rin akong son of the evil one. Okay? Puro kasamaan din ginagawa ko. Pero because Jesus has redeemed me, ngayon kasama na ako doon sa grupo ng sons of the kingdom. Okay, so if you evaluate yourself, nakita mo parang son of the evil one yata ako. Pag tumawa nga ako, di ba? Evaluate mo yung sarili mo kasi hindi pa huli ang lahat. Until the number 4 consummation comes. It is not yet too late. Pasok tayo sa kasunod. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng panahon. Yung sinutukoy daw doon sa passage na anihan, the harvest time is the end of this world. Darating ang panahon, ang mundong ito ay matutupok. Okay? Masisira ang mundong ito. Okay? Ang anihan ay ang katapusan ng panahon at ang mga manggagapas, the reapers, ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong binubunot ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Okay, let's focus on verse 40 right now. Kung paano binubunot ang mga damo upang sunugin sa apoy. Siguro kailangan mo nang mag-isip-isip ngayon kasi kung na-evaluate mo yung sarili mo na parang hindi yata ako wit. Parang damo yata ako. Ang sabi dito, kung paano tinitipon ang mga yon upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Sino dito yung nakaranas ng mapasok? Sige, taas ang kamay. Heat press. Sige, ako din. Marami akong, heat press. Meron pa ako dito. Nabanto ng mainit na tubig. Okay? Jesus preached about hell. And I am going to say this right now. Jesus preached about hell many times kesa sa pag-preach niya about a topic of heaven. Alam niyo kung anong itsura sa langit? Yung sinasabi dito na itatapon sa apoy. Tinanong ko kayo kanina, sino nakaranas ng mapasok? Masakit? Actually, nung nabantoan ako ng mainit na tubig at tumapon yun sa dito, pababa, that is the most painful thing I've experienced in my life. Okay? Kesa sa mga sugat na kakaiba yung paso. Kasi parang bumabaon siya hanggang loob eh. Parang hindi nga ako makahinga nung napaso ako. And then you realize that if you are not connected with God, ang destination mo pagkatapos ng panahon, that the ends of age, ay tutupukin ka sa apoy. Okay? Masakit yun. Yun ngang mapasok ka sa kamay ng kandila o ng heat press o ng plancha o ng kung ano man, mabantoan ka ng tubig, masakit na. Paano kung yung buong katawan mo yung sinusunog? Hindi isang banto lang, tas wala na, lalagyan mo na ng malamig na tubig. Hindi. For all eternity. Hindi isang araw. Hindi 2 araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan. Hindi 100 taon. Eternity. I'm gonna give you a glimpse kung anong itsura ng eternity. Sino dito nakapunta na sa beach? Sa dagat? Lahat naman kayo siguro, may hindi pa ba nakakapunta sa beach? Sa amin kasi dati meron eh. Hindi pa nakapunta sa beach buong buhay niya eh. So pag pumunta ka sa dagat, ano makikita mo doon sa tabing dagat? Buhangin. Di ba? So ganito, halimbawa, okay, napunta ako sa impyerno, sinusunog ako. Gagawin kong pangbilang yung mga buhangin. So kukuha ka ng isang dakot. Okay, kada isang buhangin nito, isang piraso is 100 years. So, pagkatapos, halimbawa, nasa impyerno ka and then you experience 100 years, okay, 1 down, 200 years, 300 years, hanggang maubos mo yung buong beach. Gaano katagal mo mauubos? That is how long eternity is. And may I remind you, hindi itong katawan na ito ang tutupukin doon. You will have another body.
your soul and your spirit there na nakakaramdam ka ng sakit, nakakaramdam ka ng lungkot, pero that body is built para sunugin. Ibig sabihin, nararamdaman mo yun sa habang panahon. And why we as Christians are acting like this is not gonna happen? Namumuhay tayo araw-araw. Ano una natin ginagawa? Ano una niyong ginagawa? Pagkagising. Cellphone, sa inyo na nanggaling. Babangon kayo. Anong gagawin ninyo? Pasok sa school. Kung ano pa mang gagawin ninyo. Manonood ng kung ano man o kung ano pang gagawin ninyo. Acting like this is not urgent, that this is not gonna happen. You imagine yourself burning there. Pero, pasok nito sa isip ninyo. Imagine someone that you love burning there for eternity. Because you have been silent. Because you did not tell them na in redemption may namatay para sa kanila. Para sana hindi sila mapunta doon. I want you to understand how urgent this is. And sabi sa verse 41, isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ang kanyang kaharian, ang lahat ng sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng kasamaan. At ihahagis nila ang mga ito sa nagliliyab na pugon. Doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. In that place, English, there will be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo yung weeping? Sino dito nakaranas ng ma-depress? Malungkot. That is weeping na tinutukoy dito. Ibig sabihin sa lugar na yon, you will experience depression. Yung gnashing of teeth na sinasabi, hindi ko alam kung ano yung pastor. Ang gnashing of teeth is pain. So at the same time, you will experience depression and you will experience pain, but you will be there for all eternity. Hindi isang oras, hindi 24 hours, hindi isang araw, hindi isang linggo. Eternity. Okay, I want you to understand the urgency of this message because this is what we are waiting for in our biblical worldview. Ang problema, yung mga trigo sa field, walang kwenta. Walang silbi, walang ginagawa. Busy lang sa kasalanan nila. Busy mag-enjoy sa kasalanan. Busy sa sarili nila. Busy sa sarili nilang battles, not knowing that Jesus is coming back. I am so frustrated about this. This is not just a message for you, this is also a message for me. What are we doing? Kung sinasabi mo na parte ka ng mga trigo at kanina natutuwa ka kasi ligtas ka na, what are you doing in that field? May iniwan ng Diyos sa iyo para sa iyo na para gawin mo. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey what I have taught you. Okay? Naiintindihan niyo ba yung nangyayari? And how dare you say that you're a disciple if there is no fruit seen in your life? Kung babasahin mo yung 1 John, you will see that the first evidence of being a disciple ay namumunga ka. Tingin niyo yung mga trigo na walang bunga, ipapasok yun sa kamalig. Tingin niyo, kung mag-isip tayo logically. Okay? It is harvest time, nandito yung mga trigo. Pag nakita na trigo ka nga, wala ka namang bunga, tingin mo, isasama ka dun sa may mga bunga? Think about it. Okay? Naiintindihan ba ninyo? Amen? Masakit ba yung sinasabi ko? Yes! This is very painful, pero this is very important na marinig nyo ito ngayong gabing ito. Amen? Sobrang ang patience ng Diyos sa atin. Alam ko marami dito nag-struggle sa kasalanan. And you know that Jesus already has won your battles for you at yung kasalanan na yon ay wala na, binayaran na ng Panginoong Jesus. But you still struggle with sin from time to time. And I want you to see that God has been very, very patient. Amen? He's been very patient. His grace, His mercy is unending. But that patience will come to an end pagdating ng panahon. Okay? He will still be patient, but He will also have to exercise His judgment against sin and against the things that are against sa kanyang character.
So Jesus is explaining this parable plainly for all of us, that the field is the world, the sons of the kingdom are the good seeds, and the weeds are the sons of the evil one. Pero ang gusto kong tumatak sa isip ninyo ngayong gabing ito is that the harvest is coming. Amen? Darating ang panahon, mawawala lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. And as Christians, saan ba tayo busy? Saan? Kung titingnan natin yung mga buhay natin, saan tayo busy? Busy tayo saan? Sa mga sa school, sa mga sarili nating buhay, sa pagpapayaman, sa pagpapalaki ng katawan, sa ano pa? Sa pagpapaganda. Ano pa? Sige, come on. Add to this. Huwag na tayo maglokohan. Saan? Sa pagpaparank? Pagpataas ng rank? Ano pa? Pag-iipon ng kung ano man? All these things we're doing. Hindi ko sinasabi, okay, hindi lahat ng yun na sinabi ko ay masama. Okay, hindi ko sinasabi na, sabi ni Pastor, tigil na ako mag-aral. Di ba? Mamamatay din naman kami. Nag-aaral pa, hindi naman ako yung Baguio. Di ba? Hindi lang sinasabi ko, I am saying, ano ba yung dapat priority natin sa buhay natin? Kasi kahit nasa school ka, you can still prioritize your kingdom mission. Amen? May mga trucks dyan mamaya, pamigay nyo. Ilabas nyo yung kahon ng trucks. Para matauhan itong mga to, mabigay sila ng trucks kung saan man. Habang papunta ka sa school, sino nagbabiyahe papunta sa school? Mag-preach ka sa bus. Huwag kang manghingi ng pera. Naturuan ko kayo, huwag yun ang gawin yung intro. Ako nga po pala, si kapatid na Christian Dave, hindi po ako manghihingi ng pera. Kung may pera po kayo, iuwi nyo na lang po sa inyong mga anak. I am just here to tell you about the greatest love story of all time. Kung nasa trabaho ka, ba't yung mga katrabaho mo, hindi mo ma-sharean? Hindi ba? Kung nasa bahay mo, ikaw mismo, at may mga kasama ka na unbelievers, o alam mo na hindi sila disciple ni Jesus, yes, kasama mo sila mag-church, but when you look at their lives, walang fruit. You know that they are not a disciple of Jesus. Why don't you pray for them? Sabihin mo sa katabi mo, we need to pray. Sabihin mo sa kabila, we need to pray. Sa likod, sabihin mo yung nasa likod mo. The harvest is coming. Itatak nyo ito sa inyong mga sarili at sa inyong mga notes ngayong gabing ito. The harvest is coming. Hindi someday far off, but soon and certainly the harvest is coming. And angels will come and separate the wheat from the weeds. And the counterfeit will be exposed. If you are a counterfeit disciple, you will be exposed. Let that sink in for a while. You will be exposed. This world that we live in, it tolerates both good and evil. But a time is coming that the king will not tolerate evil forever. Hihiwalay pagdating ng panahon. And the same Jesus, the same farmer who sows mercy and grace, will judge in righteousness when the time comes. Kaya ito yung gusto kong maunawaan nyo ngayong gabing ito. You have to live ready. Sabihin mo sa katabi mo, live ready. Kailangan ready ka sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi yung maaabutan ka din dito, pagbalik niya, biglang tumunog ang trompeta at bumalik si Jesus, and then maabutan ka niya, ang ginagawa mo? Legend na nga yung rank ko, dumating pa si Jesus. Bira. Masama niya, naabutan ka, nanonood ka ng Dragon Ball. Naabutan ka, may kasama ka na hindi mo naman, alam nyo na yun. Hindi naman dapat kayo. Dumating si Jesus, naabutan ka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa nyo? Sa tingin nyo, kung dadating si Jesus bukas ng 10 a.m., hindi ko sinasabing dadating siya, okay? Baka sabihin nyo, kulto rin pa. Example lang, halimbawa, dumating siya bukas ng 10 a.m. Ano kayang ginagawa mo bukas ng 10 a.m.? Naka-duty, nakikipag-away. Ano pang ginagawa niyo? Sige. Anong ginagawa mo bukas?
Ano kaya ang gagawin ko? Nasaan kaya ako bukas na nasa school? Nasaan? Paano kung dumating si Jesus? Anong maaabutan niya na ginagawa mo? We have to live ready. Huwag tayong mabulag at malinlang ng temporary success dito sa mundong ito. Kung sumakses ka na, the harvest will reveal what kind of seed you are. Pag dumating si Jesus, wala kang maitatago sa Kanya. Okay, this hidden sin that we have, we can hide it from sa mga kasama niyo sa church. Pwede kang magkakasama kayo palagi pag Saturday, pag Sunday sa church, they do not know what you're doing, pero sa Diyos wala kang maitatago. And He is coming back. Kaya gusto kong maunawaan nyo that this is not the time for comfort, but it is the time for clarity. Nalilinawagan na ba ang inyong mga isip? Amen? Nabubuksan ba yung inyong mga isip ngayong gabi? And there is, hindi pa dyan tapos. Okay, number 4, the shining of the righteous. May isa pa tayong verse 43. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. I like that one, yung sa dulo. He who has ears, let him hear. Alam niyo kung bakit yan sinusulat yan? When you see that phrase in the New Testament, it speaks and it radiates urgency. Ibig sabihin, hindi na pwedeng maghintay itong itinuturo ni Jesus. It has to be now. Kung may pinagagawa si Jesus sa iyo, it has to be now. He who has ears, kung meron kang tenga, let him hear. Those who has understanding, let him hear. And another one, sabi dito, pagkatapos nito, ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Do you see kung gaano nakakakilig itong pangakong ito? That someday, when consummation comes and that restoration na hinihintay natin comes, God will literally be with us and we will be with Him and we will shine like the sun in glory with Jesus Christ. Do you even fathom kung paano itsura noon? Like, kaya pala, okay? Dito pala sa mundong ito, we were never meant to have glory for ourselves. Dito sa mundong ito, we are supposed to give God all the glory in this world. So in the next world, God can glorify us with Him. Nandun pala yung glory. So stop chasing glory. Stop chasing fame. Stop chasing followers. Stop chasing money and all these things. Because God already has a promise for you. Na pagdating ng panahon na to, magliliwanag kang katulad ng araw sa kaharian ng iyong Ama. Do you even realize? Gusto kong imagine niyo kung ano yung itsura ng bagay na yun. Kaya in this world, we need to live a life giving glory to God so that He one day in return could glorify us with Him. The story ends with restoration. Kahit gaano kagulo yung nangyari, naghagis yung kaaway ng mga damo, pinaghiwalay, may sinunog, may natupok, meron dinala dun sa it all ends with restoration. Amen? And the kingdom fully revealed and the righteous glorified. The weeds will be burned, the wheat will shine, once was hidden in the soil will be revealed in glory. Yung destiny nating lahat ng mga totoong believer at totoong disciple ni Jesus, we will shine in radiance of Christ in a restored kingdom. And the field that was once corrupted will be cleansed. Itong mundong ito, it will be burned with fire. And God will create something new. Hindi sa langit ang panghabang buhay nating bahay. Okay? That is temporal. Pero dadating ang panahon, babalik si Jesus, and He will create a new heaven and new earth kung saan tayo titira. And sabi doon, Jesus Christ will be with us for all eternity. Makakasama natin siya. He will be literally with us. Kaya, hold on. In the tension na nangyayari ngayon sa mundong ito, at gusto kong i-evaluate ngayon yung mga sarili ngayong gabing ito. Kung ano na ba yung estado ng puso mo. Kung totoo ka ba disciple o hindi. Kasi this is very urgent. So if you evaluate yourself that you are a true disciple, now is the time to move. Amen?
Nagkakaintindihan ba tayo? Now is the time to move. Okay, labas yung mga tracks. Pamigay nyo mamaya para may magawa sila. Okay, kasi kung meron sa inyo mga nahihirapan mag-preach, hindi nga ako marunong mag-preach. Ayan, may example tayo doon. That is about salvation. So you can give it. Halimbawa, munta ka sa baso, umimigay ka doon. 5 piso, kaya, di ba? Hindi, huwag ka manghingi ng pera, walang bayad yan. Bibigyan nga namin libre kasi binigay din sa amin libre. Okay? Don't lose heart in this growing season kasi we know that the harvest is coming. At yung faithfulness na meron ka ngayon in this field will be your brightness in the kingdom tomorrow. You have to understand that. And kung unawaan natin that through God's story from creation to fall to redemption to consummation and restoration, we begin to see what really is at stake. Okay? Sino dito yung may kaibigan na alam mo na hindi disciple na Jesus? Sa loob ng bahay mo mismo. May best friend ka. Ito yung pinakamalala eh. Yung tao na mahal mo na best friend mo tapos alam mo na darating ang panahon, masusunog siya. For all eternity, I remind you, tandaan niyo yung buhangin, for all eternity. And then, anong ginagawa mo when you're with him, when you're with her? Anong ginagawa mo? Did you even share Jesus one time? Did you even invite him? Did you even invite her to what you're doing dito sa ganitong lugar, listening to the word of God? I want you to know that this is urgent and we are not living in neutral times. Christianity, being a disciple, is far from being neutral. Okay? It's far from being neutral. We are standing in the middle of a spiritual battlefield. This is a battle. Okay? This is war. Against sin, against the enemy, and the harvest is plentiful, but the laborers are few. Hindi dahil kakaunti ang mga believers, it is because kakaunti lang ang believers na kumikilos. And because the disciples, the believers, has lost sight of the urgency of the mission. Na hindi na urgent sa atin itong mga pangyayaring ito. Kaya, I want you to be the difference in this world, in this place, in this planet. Pwede ba yon? I want us to be the difference so that God can do His work through us. Amen? And only with that biblical worldview can we see our true hope that Jesus has come to redeem what was broken and will return to restore all things. At ito yung gusto kong isulat ninyo sa mga sinusulat ninyo at sa inyong isip ngayong gabing ito. It is that our mission cannot wait. Our mission cannot wait. Kung ikaw ay bagong Kristiyano pa lang at ang alam mo pa lang ay mahal ka ng Diyos, share that. Yun lang yung sabihin mo. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, mahal kayo ng Diyos. Kahit yun lang yung alam mo. Kung ikaw ay malalim na, you've been in Bible school o mas marami ka ng alam, share what you know. But never natatahimik ka and not share what you have to this dying world. Because may I just remind you, Jesus is coming back. And He's coming back soon. Pwede ba tayong tumayo lahat?